Sa probinsya ng Quezon, hindi problema ang pangsahog sa mga lutuin. Basta't meron kang mabait na kapitbahay na may tanim sa bakuran. Tulad ng isa sa mga sangkap sa tinadtad na hipon. Mapipitas lang din dito sa bakuran ang paborito nilang pampaasim sa bayan ng Infanta. Bata pa lang daw nang umaakyat na ng puno ng katmon ang 19-year-old na dumagat na si Ira para manguha nito. Ira! Kumusta na? Ito ba yung puno ng katmon? Opo. Ang daming bunga, no? Gusto po ninyo tikman? Pwede bang kainin kagad yan? Opo. Di ba hinahalo yan papaasim? Pwede po. As in, kakainin mo ng basta-basta, hindi mo iluluto? Opo. Talaga? Opo. Ayan. Katpre. Isa siyang katpre. Para po makain natin po, ay tatanggalin po natin yung mga balat. Okay. Ang ganda na itsura niya, no? Ayan po, tatanggalin nyo lang po yung Yung mga buhok. buhok. Aha. Nahati sa gitna. Opo, hindi naman po yung kaya kagatin ay. Okay. Nagdala po ako dito ng asin. Ay, hindi ako gumagamit niyan. Bakit po? Asin. Opo, Okay. Tapos tanggalin nyo lang po yung mga buto doon sa ilalim. Tapos isasawsaw po sa asin. Mhm. Yan. Tapos, kain. Maalat dahil sa asin, no? Dinamihan nyo po ay. Ay, ang dami mong rock salt yan, eh. Ayun. Yun yung asim. Kain. Yan po yung kainin namin mga katutubo. Mga Ayun. fruit. Dahil masaganang katmon sa kanilang lugar, naisipan nila itong pagkakitaan. Sa 10 piraso ng katmon, makagagawa na raw ng isang jar ng katmon jelly. Hindi sila nauubusan dahil all year round daw itong namumunga. And the yarn! Sa mga kinikita po namin doon po kami kumukuha ng pagkain po, pambayad sa kuryente at saka sa tubig. Ang katmon jelly ay produkto ng bahay paghubog na kinabibilangan ni Ira. Mukhang masarap yan ah. Masubukan niya. Ganito para po may thrill. Lagyan ninyo kutsara. Yan. Perfect yun, ah. Para may thrill. Yummy! Cheers! Maasim na matamis at dahil sa crackers na maalat. Perfect combo. I like it. Hindi. Ina-analyze pa niya. Gets ko naman. Pasensya na. Katulad ni Ira, madalas din pa kayong umakyat ng puno nung bata kayo? Sa puno ng nyog kaya nasubukan nyo na? Kung sawa na sa view ng nagtataas ang building sa syudad, dito sa Quezon, marirelax naman kayo habang tinatanaw ang mga nagtatayugang puno ng nyog. 60% kasi ng total agricultural land area ng Quezon ay inaanihan ng nyog. Bilang isa sa top producers ng nyog sa bansa, ang buong probinsya ng Quezon, taong-taong nagdiriwang ng Nyogyugan Festival. Ang Nyogyugan Festival kasi ay yung festival of festivals to give importance and to recognize the farmers ng different municipalities in province of Quezon. At isa sa mga highlights nga nito ay yung coco cooking contest. Ang mga sangkap na gagamitin doon sa dish na kanilang i-create ay talagang nanggaling lang din doon sa barangay. Ang winning dishes ng nagdaang coco cooking contest sa bayan ng General Nakar, parehong galing sa barangay Banglos. Recipe reveal naman dyan. Sa pambatong luto ni Natessa, gumagamit ng nyog para ipanggata sa shellfish na pagkaliit-liit. Ang tawag nila rito, baransina. Ito yung type of shellfish na hindi kalakihan na, Nay. Yeah, opo. Pero may dating. Sabi nga, huwag niyong isngulin. Dahil sabi, grabe po yung sarap niya. Grabe yung sarap niya. So tatanggalin na po natin isa-isa yan. Opo. Maya-maya lang, ibabalot na ito sa dahon ng kalalawan. At kasama ang mga pinagbalatang shell, pakukuluan na ang mga ibinalot na baransina. At ito na nga ang exciting park, ang ipinagmamalaki sa bayan ng General Nakar, Baranglos Dish. Sumisipa na yung anghang ng siling haba, pero yung anghang kasi ng siling haba, para sa akin, ay perfect.
Yung texture ng siling haba, crunchy. Ang kanyang gravy. Kaya naman pala sila nanalo. Napakasarap. Ang winning recipe naman ni Dominador, turon with kalabasa at buko. In short, turon kalabuko. Bakit niyo po naisip na maglalagay po ng kalabasa sa matamis na ano? Kaya po kalabasa po yung pinili namin. Ito po yung pangunahin pong hanap buhay dito sa aming barangay. Kumbaga po, sa karaniwan po talagang luto, karaniwan po ito ay ginagamit lang po panggata o kaya ginataan po siya o kaya ay ginisa. Nilagyan po namin ng twist Opo. para po magustuhan ng ating mga kabataan, ginawa po namin siyang minatamis. Ayun. Yun po yung aming naisip. Time to wrap up. Saka ito ipiprito. At isawsaw sa honey. Ito po yung aming pinagmamalaking turon kalabuko. Naman tayo dito. Sa turon kalabuko. Matamis siya pero you only live once. Yung kalabasa hindi mo nararamdaman pero at least nag-infuse sila ng something healthy. Ano ko magustuhan ito anak ko. Kung may pambatong coconut dishes ang mga taga-General Nakar, hindi naman magpapahuli ang mga taga-Infanta. Kilala naman sila sa kanilang suman sa gata. At may level up version na rin daw ito. Kakaibang luto mula sa suman. So kaya po naisip ko na bakit hindi ko itry na gawing baked suman. Nung natikman nila, ay talagang inuulit-ulit nilang i-order sa amin. Magustuhan din kaya ito ng mga biyero? Hindi masyadong matamis, sakto lang. Tapos, kakaiba yung lasa niya. Ngayon ako nakatikim nito, baked suman. Usually kasi hindi ba nakarap siya sa banana leaves. Pero ito, para siyang kasaba. Compare sa mga suman na natikman ko, level up yung lasa niya kasi baked suman siya.